story in most social media and even broadcast media outlets. 11, 12, or 13 nga ba? But for today, we will stick to 12. Not because we feel that it is the right number, but it is because June 12, Araw ng Kalayaan. Layunin ng forum natin na suriin mas malalim ang kahalagaan ng Hunyo 12 sa buhay ng bawat Pilipino. Higit pa isa-isang makasaysayang pagdiriwang ang Hunyo 12, not 11, not 13, ay sumisimbolo sa pagpatuloy na paghangad ng ating bansa para sa tunay na kalayaan, demokrasya, katarungan, at kaunlaran. Tatalakayin sa forum na ito kung paano na isa sa buhay ang diwa ng kalayaan during these current times, lalo na sa harap ng mga hamon sa kabuhayan, pamamahala, karapatang pantao, at pakilahok ng mamamayan sa mga usaping pambansa. For today, jam-pack po tayo. Masaya tong episode natin ngayon. Garantisado, sigurado. Let me introduce our resource speakers for today. To my far right, although he is not right. According to our fellow speakers, he is a veteran labor leader and workers' right advocate, chairperson of the Bukluran ng Manggagawa Pilipino or BMP. He has dedicated decades to advance labor rights and fair wages, job security, and social justice for Filipino workers. Let's all welcome to our episode today, Calyodi de Guzman. Mabuhay po kayo, sir. And to my immediate right, he is a labor lawyer, a labor rights advocate, president of the Bukluran ng Manggagawa Pilipino, known for championing workers' welfare, democratic reforms, and social justice issues. Very outspoken, very courageous, Attorney Luke Espiritu. Mabuhay po kayo, sir. And of course, to my far left, not 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 a stranger to our show. Lawyer, legal practitioner, a human rights advocate, a convener of Artikulo 11, actively engaged in discussions on constitutional law, democracy, civil liberties, and citizens' rights. Let's all welcome to the show, Attorney J.V. Bautista. Mabuhay po kay sir. And last but definitely not the least, to my left, lawyer and former Deputy Speaker of the House of Representatives, former representative of the 4th District of QC, kung nasaan tayo ngayon. Quezon Province. My apologies, sir. Advocate of good governance, transparency, human rights, and democratic institutions. Let's all welcome Attorney Erin Tañada. Wow, nice. So just to start off, again, we will focus on the number 12, not because that is the majority, but because it is June 12. Gaano ba kahalaga ang June 12 today? So maybe to start off, I would like to elicit the first comment coming from our Attorney JV. Oh, ikaw na yung pag-in-house resource speaker natin eh. Sa inyo, Beauty first. Beauty, always. Sa inyong pananaw, simple question, paano ba nararanasan ng mga manggagawa ang diwa ng Hunyo 12? Yung sa manggagawa, siyempre si Calyok at saka si Calyodi ang mas nasa posisyon para sagutin yan. Pero para sa sambayan ng Pilipino, yung June 12, matagal na nating sineselebrate yan. Ano? Karamihan sa atin, yan ay araw lang na walang pasok. Walang pasok yung mga nasa opisina. Long weekend. Weekend, oo, long weekend, makakapagbakasyon, ayun lang. Kukunti ang nagbibigay pugay
doon sa halaga ng araw nito na sa wakas ay naipaglaban natin bilang Pilipino ang ating kalayaan sa Kastila. Kasi yung June 12 laban sa Kastila. Sukat pumasok yung Amerikano at ginawa nilang July 4. Okay? Ngayon, nung panahon ni Macapagal, dahil meron siyang mga nararamdaman ng mga nationalist demands, ang mga tao noon mulat na mulat, marami no? May mga komunista nga nakakapasok ng kongreso pero pinalalayas ulit. Naisipan niyang gawing June 12. Ngayon, para naman po sa akin na Paniero Fred, ang June 12 dapat magsilbing inspirasyon. Kasi, mula nang nakapasok ang Amerikano dito sa ating bansa, napatalsik natin ang kanilang base militar. Ngunit, andyan pa rin sila. Tayo ay mas naging dependent pa sa kanila. Dahil sa issue ng China. Dahil hindi tayo makatindig sa sarili nating mga paa. Ang ginagawa natin, tuwing aapihin tayo ng China, tatakbo tayo sa Amerikano para magsumbong. Uncle Sam, naapi kami ni Xi Jinping. Ganun Kaya tuloy, yung ating kalayaan ay nawawalan ng halaga. Sapagkat, we are free in form, but we are not in substance. Ayan, yan ang masasabi ko dyan. Sapagkat, tingnan nyo naman, gaano karami ang mga misil ng mga Amerikano na nandito sa ating lupain. Bakit itong ewan ko kung kaibigan mo to pasensya ka na. Si Secretary Gibot Chodoro. Yan kasama ko sa Kongreso nung araw yan. Tinuturing ko naman siyang kaibigan. Pero hindi ko nagugustuhan yung kanyang inaasal na para bagang mas boss pa niya ang Amerikano kaysa sa sambayan ng Pilipino. Para siyang utusan ng mga Amerikano dito sa ating lugar sa Asia na siya ang pambarog ng mga Amerikano sa mga Chinese. Ayan. Yan ang kailangan po nating pag-usapan sapagkat naniniwala akong kailangan manindigan tayo para sa ating territorial rights, sa ating soberenya. At kung ano atin, yan ang atin. Ngunit kailangan yan maipagtanggol natin ang sarili. Huwag tayong aasa sa Amerikano dahil lahat ng hingin mo sa Amerikano may kapalit. Very explosive, Kong Erin. Pero I will allow you to perhaps contextualize first. How do you illustrate the state of democracy now that we are going to celebrate Independence Day tomorrow? Well, kung ang pag-uusapan po natin ng demokrasya, mukhang talagang masabi po natin magulo. No? At sa unang tanong mo nga, anong pagtingin ng ordinaryong mamamayan sa Independence Day? Tingin ko, pag nag-iisip tama yung posisyon ni JV na kailangan tignan natin yung sovereign rights ng ating bansa. Pero sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap, ang tinitignan nila pag nag-iisip Independence Day, dapat kalayaan mula sa paghihirap ang tinitignan nila. Matagal nang pinaglalaban. Bakit pinaglaban ang kalayaan po natin? Pinaglaban yan para maging malaya sa kahirapan ng mga kolonyal na mga sumakop sa atin noong panahon ng Kastila, no? Panahon ng mga Amerikano. So, ang tanong, malaya ba ngayon ang mga mahihirap sa kahirapan? At sa tingin ko po, yung mga nakaupo sa ating mga pwesto ngayon ay hindi tinutugunan ang mga problema na hinaharap ng ating mga malilit na mamamayan. Attorney Luke, according to Attorney JV, it's really more of our territorial integrity, freedom from foreign intervention. According to Attorney Erin, sabi ni Kong Erin yung freedom from poverty. Sa tingin mo ba, Attorney Luke, are we improving in terms of these freedoms na nabanggit ng ating dalawang co-resource persons?
Parang nagkakaroon ng reversal sa lipunang Pilipino. Ah, tanda natin ng June 12, yan ay sineselebrate natin yung ating pag-aalsa laban sa kaapihan. At syempre, nung panahon na yon, ang kaapihan ay galing sa pagsasakop na sa atin ng mga Kastila. Nagrevolusyon tayo sa mga Kastila. It was a generation that revolted against the oppressor. Ang problema natin ngayon, ang daming mga oppressor. Kaso parang sabihin ko lang siguro, dito natin nakakalimutan yung diwa ng June 12. Kasi yung henerasyon noon na lumaban sa Kastila, they defied. Di ba? They did not embrace their oppressors. Yung sinasabi ni Kong Erin na kalayaan mula sa kahirapan, bakit may kahirapan? Meron kasi mapang-api sa ating lipunan. Maraming mga anyo yan. Sabihin natin, mga political dynasties, isang anyo yan ng mapang-api sa ating bansa. Yung mga, sabihin natin, yung mga bilyonaryo na gahaman, mga kapitalista, mapang-api yan sa ating bansa. Kaso sa ating henerasyon ngayon, imbis na nagde-defy tayo sa ating mga oppressor, niyayakap pa natin ang ating mga oppressor yung mga api mismo na wala namang mahihita, halimbawa, dun sa mapang-abusong mga leader sa ating bansa, tulad halimbawa ng mga Duterte at mga Marcos, DDS pa rin, die-hard Duterte supporter. Or hindi naman ako Marcos, hindi naman ako Duterte. Pero ang iba naman, Marcos loyalist kami. So, saan ka makakita? Di ba? Kaya ganito ang ating bansa. Mahirap, nalulugmok lalo sa basurahan, ganito ang ating lipunan, dahil niyayakap mismo ng mga api sa ating lipunan ang mga nangaapi sa kanila. Instead of defiance, this generation really forgot the lessons of June 12. Because the generation of Filipinos that we have right now, nag-identify pa mismo. They, instead of defying their oppressor, nag-identify pa sa kanilang oppressor. Niyayakap kung sinong kampo ng oppressor sila kakampi. Duterte, Marcos. Instead na makita na puro mga walang hiyat sanggano yung mga yan. Magnanakaw at mamamatay tao na ang binibiktima, ang masang Pilipino, imbis na yun ang makita, dahil sa desperasyon, parang yung henerasyon na ito nakakahanap ng hope sa pagyayakap mismo sa oppressor. Ibang klase. Ibang klase yung henerasyon na ito. We have forgotten the generation of yung mga lumaban sa Kastila. Siguro kailangan yun ang ating kailangan gunitain. Pagyakap sa oppressor. Wala nang Kastila dito, wala nang Amerikano dito, wala nang mga Hapon dito, Attorney Luke. Pero sabi ni Calyodi yata, marami pa rin oppressor. Sang-ayon ka ba ron, Calyodi? Dahil lumalabas na ang solusyon ba, patuloy yakapin ang oppressor? Ano magiging solusyon natin? Itong hirap. Pagka ang sunundan mo si JB, si Tanyada, at saka ito si Luke, ang hirap. Pero masaya. Pero masaya. Marami, napakaraming oppressor sa ating bansa. Pero mas interesado ako dun sa topic natin na anong ang halaga ng June 12 sa mamayang Pilipino, lalo na sa ating mga manggagawa. Mahalaga siya dahil siya ay paglaban, resulta ng paglaban. No? Pero, yun ang halaga pala, yung diwa ng paglaban sa mananakop. Labas doon, parang hirap gunitain nung kalayaan ng June 12 kasi hindi naman talaga sila Andres Bonifacio at saka si Aguinaldo nakapanaalo noon. Kundi yung Amerikano, nung May 1, tinalo ng Amerikano yung squadron ng mga Kastila. May 1, tapos June 12, 1898, saka idineklaraan ni Andres ni Aguinaldo ang kalayaan. Kaya yun ay parang hindi man na masaya. Ang magandang pagdiwang sana, yung diwa ng paglaban sa
mananakop, kolonyalistang Espanyol, yung April 1895, na idineklara ni Bonifacio doon sa kuweba sa Montalban. Yun ang diwa ng paglaban sa oppressor. Bago ng 1898, pinatay na si Bonifacio eh. Mga matatalino ay pinatay yung leader ng manggagawa na si Bonifacio. Inagaw. Parang ngayon sa Senado, agawan ng agawan. Kaya malayong manalo eh. Sana kung hindi pinatay si Bonifacio, 1898, tagumpay ng sambayan ng Pilipino yun. Dahil wasak na ang Kastila noon eh. Dinudurog na ng Amerikano sa buong West Hemisphere. Sabay-sabayan eh. Yung Cuba, Puerto Rico, yung Hawaii, yung Guam, panghuli na kasama yung Pilipinas. Dinudurog na ng Amerikano ang Kastila. Kaya sana, kung hindi pinatay si Bonifacio, tagumpay ang 1898. Yun ang ang halaga sa akin. Yung pagdiriwang nung diwa ng paglaban sa mga mananakop, sa mga nagsasamantala. At yan ay dapat na buhayin lalo na ngayon dahil tayo, sabi mo nga, ay kalitwat kanan ang pagsamantala. Pagsamantala ng mga oligarch, pagsamantala ng mga dynasty, pagsamantala ng mga kapitalista, ng mga asyendero, at ng lahat ay kailangan nating ipagpatuloy yung diwang mapanlaban sa mga nagkasamantala para lumaya ang sambayan ng Pilipino. Yung kay Andres Bonifacio.